Nakahandusay ngayon sa pagkamangha ang pandaigdigang media. Ang bansang mas mahirap pasukin kaysa North Korea ay nagbukas ng pinto nito tanging para sa mga Pilipino. Hindi nagbibigay ng suhol ang kumpanya ng Pilipinas. Inaanyayahan namin ang Pilipinas na naninindigan sa prinsipyo. Sa pinakatiwaling bansa sa mundo, sa halip na magbigay ng suhol, pinarusahan sila sa simula at muntik nang mawala ang proyekto, ngunit bandang huli ay direkta silang hinirang ng presidente. Sabi ng presidente, "Magkapatid na kami ng Pilipinas mula pa noon. 30 taon na ang nakalipas. Sinimulan ng mga Pilipino ang paglalakbay sa liblib na lugar ng Central Asia na walang gustong puntahan. Ngayon, isisiwalat namin ang nakagigimbal na dahilan kung bakit nakipag-alyansa ang pinakasarasarang bansa sa mundo sa Pilipinas. Mapanganib na lugar, lugar ng labanan, mga lugar na walang gustong puntahan. Iyan ang aking espesyalidad. Ako si Leo Ramos. Nagtrabaho ako bilang BBC Central Asia correspondent sa loob ng 22 taon. Kinapanayam ko ang pinuno ng Taliban sa Afghanistan. Nasa lugar din ako ng operasyon sa pagbawi sa Iraq. Minsan, nasa gitna ako ng pagbobomba sa Syria. Ngunit ngayon lang ako nakakita ng bansang kasing hirap pasukin ng Turkmenistan. Nag-apply ako para sa visa ng 14 beses at 14 beses din akong tinanggihan. Nagpadala ng opisyal na kahilingan ang BBC headquarters at pumasok din ang Foreign Ministry ng United Kingdom, ngunit hindi pa rin sapat. Sa huli, umabot ito ng 4 na buwan, mas matagal kaysa sa anumang sona ng digmaan sa mundo. Kaya, sa totoo lang, wala akong inaasahan. Sinabi sa akin ng editor, "Ramos, pumunta ka sa Turkmenistan." Sinasabing hawak ng mga kumpanya ng Pilipinas ang bansang iyon. Malaki ang balita nito sa media ng China. Nagduda ako, Pilipinas? Ano ang makokontrol ng maliit na bansang iyon sa gitna ng Central Asia? Marahil ay nagbebenta lang sila ng mga produkto ng galing global o sasakyan ng Toyota, ngunit agad kong nalaman na lubos akong nagkakamali. Dumating ako sa Ashgabat International Airport. Mula sa sandaling bumaba ako ng eroplano, may kakaiba na. Sa harap ng immigration, mayroong malaking billboard ng anunsyo. Ito ay galing global. Sa tabi nito, mayroong anunsyo ng Toyota Motor. Sa kabilang panig, nakasabit ang anunsyo para sa mga appliances ng Ayala Tech. Agad akong lumingon-lingon. Akala ko nasa NAIA Airport ako sa Maynila. Nang dumaan ako sa customs, tiningnan ng opisyal ang aking pasaporte at nagtanong, "Pilipinas?" Sumagot ako sa Ingles, "Hindi." Tumango ang opisyal at sinabi, "Maraming dumarating na Pilipino. Negosyo." Iyon ang una kong pahiwatig na narinig sa bansang ito. Sumakay ako ng taxi. Ang driver ay nasa huling bahagi ng 20s at may kakaibang musika na tumutugtog sa radyo. Pamilyar ang melodiya. Ito ay kanta ng isang P-pop idol group. Sa loob ng isang taxi sa Turkmenistan, umalingaw-ngaw ang Filipino pop music. Kinakanta ng driver ang melodiya. Mukhang hindi niya alam ang lyrics, ngunit perpekto ang rhythm. Nagtanong ako, "Gusto mo ba ng Filipino music?" Tiningnan ako ng driver sa rearview mirror at nag-thumbs up. "Pilipinas, maganda. Galing global, maganda. Toyota, maganda." Pagpasok ko sa sentro ng lungsod, hindi ako nakapagsalita. Ang tanawin sa harapan ko ay naiiba sa anumang lungsod na nakita ko. Ang lahat ng gusali ay puti. Walang katapusang puting gusali na gawa sa marmol ang nakahanay. Presidential Palace, government buildings, hotel, apartment, lahat ay puti. Nalaman ko, bandang huli na ang lungsod na ito ay nasa Guinness Book of World Records. Ang lungsod na may pinakamaraming puting marmol na gusali, 543. Ngunit ang tunay na nakagigimbal ay sumunod. Sa iba't ibang sulok ng gusali, nakakita ako ng mga pangalan ng kumpanya sa Filipino, Mega World Construction, DMCI Engineering, EEI Corp. Nagbilang ako sa loob ng kotse. Habang dumadaan sa sentro ng lungsod, 23 na signboard ng mga kumpanya ng Pilipinas lang ang pumasok sa aking paningin. Ang mga signboard ng China ay 1 to, Russia, 5, at Turkey 2. Nangunguna ang Pilipinas. Ipinagmamalaki ng driver na sinabi, "Ang gusaling iyan ay itinayo ng Pilipinas. Yan din, Pilipinas. Yan din, Pilipinas." Hindi ako makapaniwala. Nagtanong ako,
Bakit napakaraming kumpanya ng Pilipinas? Nagkibit-balikat ang driver at simpleng sumagot. Gumagawa ang Pilipinas ng magagandang bagay. Tinutupad nila ang kanilang pangako. Dumating ako sa hotel. Ito ay isang 5-star hotel. At pagpasok ko sa lobby, nakita ko agad ang isang sign. Nakasulat, itinayo ng Mega World Construction. Tinulungan ako ng front desk staff sa check-in at ganoon din ang sinabi niya. Itinayo ng Pilipinas ang hotel na ito. Maraming bisitang Pilipino ang dumarating. Nagtanong ako, maraming Pilipino ang dumarating dito? Tumango ang staff. Maraming negosyante ang dumarating. Mga construction company, energy company, may mga eroplano silang dumarating linggo-linggo. Nang gabing iyon, sa aking hotel room, ipinadala ko ang aking unang ulat sa headquarters. Ang impormasyon ay totoo. Hindi, ang sitwasyon ay mas seryoso pa kaysa sa impormasyon. Ang Turkmenistan ay ang pinakasarasarang bansa sa mundo. Ngunit kinokontrol ng mga kumpanya ng Pilipinas ang skyline ng bansa. Hindi lang ito simpleng negosyo. May kakaiba na nangyayari. Tinitigan ko ang screen ng laptop at nag-isip, ano ba talaga ang nangyari? Bakit tinanggap ng saradong bansang ito tanging ang Pilipinas? Mas malapit ang China, mas pamilyar ang Russia, magkakapatid ang Turkey. Ngunit bakit ang Pilipinas? Kinabukasan, lumabas ako upang hanapin ang sagot. Ang 543 puting gusali. Sino ang nagtayo ng mga gusaling iyon? At bakit ang Pilipinas? Nagpasya akong personal na tingnan. Ngunit ang katotohanan na natuklasan ko ay mas nakagigimbal kaysa sa inakala ko. Hindi lang ito tungkol sa kontrata sa construction. Ito ay kwento ng isang Pilipino na nagsimula mga 30 taon na ang nakalipas at ang kwentong iyon ay bumalik sa 1,400 taon na ang nakalipas. Kinabukasan, napatunayan ko ang isang nakagigimbal na katotohanan. 80% ng 543 gusali. Kailangan kong makita mismo kung ano ang ibig sabihin ng numerong iyon. Paglabas ko ng hotel, may isang gabay na naghihintay sa akin. Siya ang opisyal na tagapag-ugnay na itinalaga ng gobyerno. Sa bansang ito, hindi makakagala ang isang dayuhang mamamahayag ng mag-isa. Palaging may tagapagbantay. Limitado ang saklaw ng pag-uulat, ngunit kahit ang mga pinahihintulutang lugar ay sapat ng nakagigimbal. Ang pangalan ng gabay ay Mergen. Siya ay isang lalaki na nasa unang bahagi ng 40s at matatas mag-Ingles. Saan ninyo gustong magsimula? Sumagot ako. Gusto kong makita ang pinakamahalagang gusali sa lungsod na ito. Tumango si Mergen. Kung gayon, magsimula tayo sa Presidential Palace. Sumakay kami sa kotse at tumungo sa sentro ng lungsod. Sa labas ng bintana, walang katapusang puting gusali ang nakalatag. Nakasisilaw ito sa sikat ng araw. Para itong isang malaking wedding cake, nagpaliwanag si Mergen. Gusto ng aming unang presidente ang kulay puti. Sabi niya, simbolo raw ito ng kadalisayan at kapayapaan. Kaya inutusan niyang itayo ang lahat ng gusali gamit ang puting marmol. Nagtanong ako, saan nanggagaling ang marmol na ito? Inaangkat namin mula sa Italy, Turkey at Iran. Napakamahal. Dumating kami sa harap ng Presidential Palace. Isang napakalaking puting gusali ang nakatayo. Ang gintong dambana ay kumikinang sa sikat ng araw. Napakalaki ng sukat, mukha itong mas malaki kaysa sa Versailles Palace. Tiningnan ko ang sign sa harap ng gusali. Nakasulat, itinayo ng Mega World Construction. Ipinagmamalaki ni Mergen na sinabi, itinayo ito ng kumpanya ng Pilipinas, pinakamahusay na kalidad. Nagulat ako at nagtanong, ang Presidential Palace ay itinayo ng kumpanya ng Pilipinas? Opo, isang kumpanya ng construction mula sa Pilipinas. Ito ang pinakapinagkakatiwalaang kumpanya sa aming bansa. Sunod, binisita namin ang Parliament Building. Putiring marmol na gusali. Nakahanay ang malalaking haligi at sa gitna, iwinawagayway ang bandila ng Turkmenistan. Tiningnan ko ang sign. Itinayo ng DMCI Engineering. Sunod ay ang Olympic Stadium. Isang napakalaking stadium na may kapasidad na 50,000. Sinabi nilang ang disenyo ng bubong ay natatangi, hugis ulo ng kabayo, dahil ang Turkmenistan ay bansa ng mga kabayo. Sa sign, itinayo ng EEI Corporation. Bagong gusali ng International School,
Filipino Engineering Company. Convention Center, Major Filipino Conglomerate. Luxury Apartment Complex, Filipino Housing Developer. Patuloy akong nagsusulat sa aking notebook. Tuloy-tuloy ang pangalan ng mga kumpanya ng Pilipinas. Walang katapusan. Tanghali na. At nagtanong ako sa gabay, mayroon ba kayong eksaktong istatistika? Ilang porsyento ng kabuuang gusali ang itinayo ng mga kumpanya ng Pilipinas? Nag-isip sandali si Merjen at sumagot. Hindi ko alam ang eksaktong numero, ngunit narinig ko na humigit kumulang o 1,000%. 80%? Inulit ko ang numero. 434 sa 543 gusali ay itinayo ng mga kumpanya ng Pilipinas. Hindi lang isang kumpanya, kundi iba't ibang kumpanya ng construction ng Pilipinas ang magkakasamang nagtayo ng lungsod na ito. Nagtanong ako, bakit ang Pilipinas? Hindi ba mas malapit ang China at mas pamilyar ang Russia? Nag-iba ang ekspresyon ni Merjen. Lumingon siya at nagpabulong. Mura magtrabaho ang mga kumpanya ng China, ngunit masama ang kalidad. Hindi rin sila tumutupad sa pangako. Hindi nila matapos sa oras at humihingi pa ng dagdag na bayad. Tumango ako. Russia? Maraming kumpanya ng Russia ang dumating noon, mula pa noong panahon ng Soviet. Ngunit hinahamak nila kami. Sabi nila magkapatid kami, ngunit tumitingin sila ng mayabang. Bukod pa rito, humihingi sila ng napakaraming suhol. Turkey? Hindi ba sila magkapareho ng lahi? Ngumisi si Merjen. Sinasabi nilang magkakapatid kaming bansa, ngunit dahil magkakapatid, mas komplikado, may kinalaman sa politika. Mahirap ang pure business. Kung gayon, paano ang Pilipinas? Kumislap ang mata ni Merjen. Iba ang Pilipinas. Tinutupad nila ang kanilang pangako. Maganda ang kalidad at hindi sila humihingi ng suhol. Hindi humihingi ng suhol. Tumimo sa pandinig ko ang salitang iyon. Nagtanong ako ulit. Talaga? Posible bang magnegosyo ng walang suhol sa bansang tulad nito? Tumango si Merjen. Maaaring mahirap paniwalaan, ngunit totoo. Sa halip na suhol, nananalo ang kumpanya ng Pilipinas dahil sa kalidad, kaya nagtitiwala sa kanila ang aming gobyerno. Nang hapon, binisita ko ang isang construction site. Itinatayo ang isang bagong government building. Sa site, nagtatrabaho ang mga Pilipinong inhinyero at mga manggagawa ng Turkmenistan. Nakilala ko ang site manager. Siya ay isang Pilipino na nasa unang bahagi ng 50S. Hiniling niyang huwag banggitin ang kanyang pangalan. Nagtanong ako, hindi ba mahirap magnegosyo sa bansang ito? Sumagot siya, hindi madali. Ngunit naninindigan kami sa aming prinsipyo. Tinatapos namin sa araw na ipinangako at tumutugma kami sa kalidad na ipinangako. Ganyan kami sa Pilipinas. Humingi ba sila sa inyo ng suhol? Tumahimik siya sandali at sinabi, oo, noong una marami, ngunit tumanggi kami. Patakaran kasi ng kumpanya. Noong una, mahirap talaga. Muntik nang maagaw ang proyekto. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nag-ipon pa ng tiwala. Nang kumalat na hindi kami tumatanggap ng suhol, nagkaroon kami ng imahe bilang malinis na kumpanya. Gusto na kami ng mga opisyal ng gobyerno. Kumpanyang hindi kailangang bigyan ng suhol, kumpanyang mapagkakatiwalaan. Iyan ang naging tatak namin. Naisip ko habang nakikinig sa kwento. Balintuna, ang pagtanggi sa suhol sa isang tiwaling bansa ay naging bentahe pa. Pauwi sa hotel kinagabihan, sinabi ni Merjen, Ginoong Ramos, may isa pa akong dapat sabihin sa inyo. Ano? Mayroon kayong dapat makilala bukas. Siya ang nakakaalam ng simula ng lahat ng ito. Na-curious ako. Sino? Sumagot si Merjen. Ang Pilipino na unang dumating sa bansang ito mga 30 taon na ang nakalipas. Nandito pa rin siya. Siya ang nagsimula ng lahat, mga 30 taon. Pagkatapos lang bumagsak ng Soviet Union, isang tao na nanatili sa saradong bansang ito ng halos 30 taon, gusto kong malaman kung sino siya. Nang gabing iyon, ipinadala ko ang aking pangalawang ulat sa headquarters. 80% ng 543 gusali ay itinayo ng mga kumpanya ng Pilipinas. Presidential Palace, Parliament Building, Olympic Stadium, Airport, halos lahat ng landmark ng bansang ito ay itinayo ng Pilipinas. Ang sikreto ay kalidad, tiwala at pagtanggi sa suhol. Bukas,
Makikilala ko ang taong nakakaalam ng simula ng lahat ng ito. Tumingin ako sa labas ng bintana. Kahit sa gabi, kumikinang ang mga puting gusali na sinasalamin ng ilaw, mga gusaling itinayo ng Pilipinas. O 80%, patuloy na umiikot ang numerong iyon sa aking isip. Paano ito naging posible? Wala namang anuman 30 taon na ang nakalipas. Dapat may isang taong unang nagsimula. Paano umabot sa 10% ang simula na iyon? At ang mas batayang tanong, posible bang makatiis ng halos 30 taon ng walang suhol? Dapat may kakaibang sikreto sa isa sa pinakatiwaling bansa sa mundo. Kinabukasan, nalaman ko ang sikretong iyon sa pamamagitan ng kuwento ng isang tao at ang kuwentong iyon ay mas nakakabagbag damdamin kaysa sa inakala ko. Tumanggi ka sa suhol at direkta kang tatawagan ng presidente. Agad kong nalaman kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Kinabukasan, sinundo ako ni Mergen. Dinala niya ako sa isang maliit na opisina sa labas ng lungsod. Opisina ito ng Mega World Construction sa Turkmenistan. Ang opisina ay mas simple kaysa sa inakala ko. Walang magarbong interior, walang malaking signboard. Isang ordinaryong 2-story building lang. Ngunit halos 30 taon ng kasaysayan ang ginawa rito. Doon, nakilala ko ang isang lalaki, si Reynaldo Tatarey de la Cruz, 58. Project Manager ng Mega World Construction sa Turkmenistan. Ang unang impresyon ay ordinaryo, hindi matangkad at mahinahon ang pananalita. Ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding sikat ng araw ng Central Asia. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng halos 30 taon ng karanasan. Malalim, matatag at hindi natitinag. Maligayang pagdating, narinig kong galing kayo sa BBC. Nakipagkamay ako at nagtanong. Narinig ko na halos 30 taon na kayo rito. Totoo ba? Tumango si Tatarey. Dumating ako noong 1997. 30 taong gulang pa lang ako noon. 1997. 6 na taon pagkatapos bumagsak ng Soviet Union. Panahon kung kailan bagong laya ang Turkmenistan at wala pa. Nagtanong ako, bakit kayo dumating sa bansang ito? Ngumiti ng mapait si Tatarey. Sa totoo lang, dahil walang gustong pumunta. Nagre-recruit ang kumpanya ng voluntaryo, ngunit walang nagtaas ng kamay. Noong panahong iyon, ang Turkmenistan ay mahirap hanapin sa mapa. Walang internet noon, kaya wala ring impormasyon. Ngunit halos 30 taon, bakit kayo nanatili? Nag-isip sandali si Tatarey. Dahil bata pa ako, gusto kong mag-adventure. At sa totoo lang, matindi ang kompetisyon sa Maynila. Maraming mas matataas ang pinag-aralan kaysa sa akin, mas magaling mag-Ingles at mas maraming koneksyon. Akala ko, kung pupunta ako sa lugar na walang pinupuntahan, magkakaroon ako ng pagkakataon. Tiningnan niya ang labas ng bintana at nagbalik tanaw. Tumutol ang tatay ko. Bakit ka pupunta sa ganoong lugar? Sabi niya. Hindi Africa, kundi Central Asia. Umiyak ang nanay ko. Ngunit nagpumilit ako. May gusto akong patunayan na may magagawa ako. Ano ang pakiramdam nang una kayong dumating? Nagbago ang ekspresyon ni Tatarey. Nakagigimbal. Ang airport ay parang isang bodega. Ang runway ay may mga butas at ang mga bintana ng gusali ng airport ay basag. Naghintay ako ng 2 oras sa immigration. Hindi sila marunong mag-Ingles, Ruso lang, ngunit hindi ako marunong mag-Ruso. Paano kayo nakikipag-ugnayan? Sa pamamagitan ng senyas. At kung ite-type mo ang numero sa calculator at ipapakita, naiintindihan naman. Napakahirap talaga sa unang 3 buwan. Nakakabaliw dahil hindi kami makapag-usap. Nagpatuloy si Tatarey sa pagsasalita. Ang mga kalsada ay baku-bako at ang mga gusali ay mula pa noong panahon ng Soviet. Madalas mawalan ng kuryente at madalas ding mawalan ng tubig. Ilang beses na akong gumamit ng kandila sa hotel room para magpuyat. Minsan, sa gitna ng taglamig, tumigil ang heater at natulog ako na nakasuot ng 5 layers ng damit. Hindi ba kayo nagsisi? Nagsisi. Ilang daang beses. Lalo na sa unang taon, araw-araw akong nagsisisi. Bakit ako pumunta rito? Mas maganda pa kung namuhay ako ng komportable sa Maynila. Gabi-gabi kong iniisip yan. Nagtanong ako, ngunit bakit hindi kayo umuwi? Ngumiti si Tatarey. Dahil sa pride. Ano ang sasabihin ng mga tao pag uwi ko? Ayan na, hindi na kayanan, umuwi.
Ayokong marinig iyon. At sa totoo lang, may nakita akong potensyal. Anong potensyal? Ang potensyal na uunlad ang bansang ito. Napakalaki ng natural gas. Mayroon ding langis. Kung mayroong mapagkukunan, darating ang pera. At kung darating ang pera, magkakaroon ng construction demand. Nakita ko iyon. Tumahimik siya sandali at sinabi, "Nagsimula ako sa maliliit na proyekto noong una. Isang apartment complex lang. 50 unit na sukat. Hindi pa ito malaking proyekto noon. Sa Pilipinas, hindi mo mailalabas ang business card mo sa ganoong kalaking proyekto, ano?" Nagtanong ako, "Paano ninyo nakuha ang proyektong iyon?" "Sa presyo. Mas mababa ang presyo na inialok namin kaysa sa ibang kumpanya. Halos walang kita." Sinabi sa akin ng kumpanya, "Bakit mo ginagawa iyan?" Ngunit tiwala ako, kung magiging matagumpay lang ang unang proyekto, magbubukas ang susunod. Humina ang boses ni Tata Ray. Noon, dumating ang unang pagsubok. Anong pagsubok? Isang buwan pagkatapos simulan ang construction. Isang opisyal ng gobyerno ang dumating. Isang lalaki na nasa 40s, nakasuot ng maayos na suit. May dala siyang interpreter. Nagbalik tanaw si Tata Ray. Ang sabi niya, "Kailangan mo ng tulong para maging maayos ang proyekto. Mga issue sa permit, issue sa supply ng materyales, issue sa tao." Sabi niya, maaari raw niyang ayusin, ngunit may kondisyon. Magkano ang hiningi? 10% ng halaga ng proyekto. Noong panahong iyon, milyon-milyon sa pera natin. Sinabi niya, kung hindi raw magbabayad, babawiin ang permit. Tinakot akong ipapatigil ang construction. Nagtanong ako, "Ano ang ginawa ninyo?" Tumigas ang mata ni Tata Ray. Tumanggi ako. "Tumanggi kayo? Sa ganoong bansa?" "Opo." Patakaran ng kumpanya. Ang mga kumpanya ng Pilipinas ay hinding-hindi magbibigay ng suhol sa mga proyekto sa ibang bansa. Sinunod ko lang ang prinsipyo na iyon. Mahirap paniwalaan. Ngunit posible ba iyon sa katotohanan? Sa ganoong bansa? Tumango si Tata Ray. Hindi madali. Kinabukasan pag-alis ng opisyal, natigil talaga ang permit. Naapektuhan ang supply ng materyales. Ang semento ay natigil sa customs ng 2 buwan. Ganap na natigil ang construction. Ano ang ginawa ninyo? Tiniis namin. Nag-ulat ako sa kumpanya at sinabi rin ng kumpanya na panindigan ang prinsipyo. Naghintay kami. 2 buwan, 3 buwan. Wala kaming ginawa sa construction site. Ngumiti ng mapait si Tata Ray. Napakahirap talaga noon. Kailangan pang suwelduhan ang lokal na staff, ngunit wala silang trabaho kaya walang pera. Tinatanong ako kung bakit hindi kami nagtatrabaho at hindi ko alam kung paano sasagutin. Hindi ko naman pwedeng sabihin na dahil hindi kami nagbigay ng suhol. Ano ang naging resulta? Sumigla ang ekspresyon ni Tata Ray. May nangyaring baligtad. Pagkatapos ng halos 3 buwan, may dumating na ibang opisyal, mas mataas ang posisyon. Ang tanong niya, bakit daw natigil ang construction? Nagpakatotoo ako. Sinabi kong humingi ng suhol at nang tumanggi ako, iyan ang nangyari. Ano ang reaksyon niya? Nagulat siya at pagkatapos ng ilang araw, naresolba ang lahat. Lumabas ang permit, dumating ang materyales at nagpatuloy ang construction. Nalaman ko bandang huli na ang opisyal na humingi ng suhol ay inilipat sa ibang departamento. Nagtanong ako, ano ang nangyari? Ang pagtanggi namin sa suhol ay iniulat sa mas mataas. Doon yata nagkaroon ng issue. Malamang may mas mataas na gustong umangkin ng suhol ngunit may mas mababa na umagaw sa kalagitnaan. Sa huli, naging pabor sa amin. Nagpatuloy si Tata Ray sa pagsasalita. Pagkatapos noon, kumalat ang balita. Hindi nagbibigay ng suhol ang kumpanya ng Pilipinas. Noong una, itinuturing kaming bobo. Paano ka magnenegosyo ng walang suhol? Ngunit habang tumatagal, may lumabas na ibang reaksyon. Anong reaksyon? Nabuo ang reputasyon bilang malinis na kumpanya. Hindi naman bobo ang gobyerno ng bansang ito. Alam nilang komplikado ang trabaho kapag umiikot ang suhol. Hindi mo alam kung sino ang magkano ang kukunin sa kalagitnaan. Ngunit ang kumpanya ng Pilipinas, walang ganoon. Kaya ang buong kontrata ay napupunta sa proyekto. Malamang na maganda ang kalidad. Tumango ako. Idinagdag ni Tata Ray at may isa pang decisive na pangyayari. Ano? Nang matapos ang apartment complex, natapos namin ito ng 2 linggo bago ang schedule. Maganda rin ang kalidad. Masaya ang mga nakatira.
Ngunit may nangyaring problema. Anong problema? Pagkatapos ng 3 buwan, tumulo ang tubig sa tubo, may depekto sa construction, agad akong na-report at kailangan kong pumili. Seryosong sinabi ni Tata Ray. May 2 pagpipilian. Una, magpanggap na walang alam. Hindi namin responsibilidad dahil natapos na ang warranty period. Pangalawa, aminin ng tapat at ayusin ng walang bayad. Ano ang ginawa ninyo? Inayos namin. Nang walang bayad. Sinabi sa akin ng kumpanya, bakit mo ginagawa iyan? Ngunit tiwala ako. Kung magtitipid ako ng pera, mas malaki ang mawawala sa akin. Ano ang naging resulta? Kumislap ang mata ni Tata Ray. Ito ay iniulat sa gobyerno na ang kumpanya ng Pilipinas ay kusang umamin sa kanilang pagkakamali at inayos ng walang bayad. Nag-iwan iyon ng malaking impresyon. Walang ganoong nangyayari sa bansang ito. Karaniwan, nagdadahilan sila o humihingi ng dagdag na bayad. Nagpatuloy si Tata Ray sa pagsasalita. Pagkatapos noon, tuloy-tuloy na ang mga proyekto. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, unti-unting lumaki ang sukat at dumating ang decisive na sandali. Kailan? Bidding para sa presidential project. Nakinig ako ng mabuti. Noong panahong iyon, nagpasya ang gobyerno ng Turkmenistan na magtayo ng bagong presidential palace. Ito ang magiging mukha ng bansa. Lumahok sa bidding ang mga kumpanya mula sa China, Turkey, Russia at France. Mas malalaki ang mga kumpanyang iyon kaysa sa amin. Lumahok din ba ang Mega World Construction? Oo. Ngunit sa totoo lang, wala kaming inaasahan. Napakaliit namin. Kami rin ang may pinakamataas na presyo. Nag-alok ang ibang kumpanya ng 20% na mas mababa kaysa sa amin. Ngunit ngumiti si Tata Ray. Kami ang nanalo. Paano? Nalaman ko bandang huli na direkta raw na nagbigay ng utos ang presidente. Ibigay sa kumpanya ng Pilipinas. Nagtanong ako kung bakit at ang sagot, hindi tumatanggap ng suhol ang kumpanya, kaya mapagkakatiwalaan. Iyon ang dahilan. Nagulat ako, balintuna. Ang pagtanggi sa suhol sa isang tiwaling bansa ay nakakuha ng tiwala ng pinakamataas na pinuno. Nagpaliwanag si Tata Ray. Kung iisipin, natural lang, isipin mo ang sitwasyon ng presidente. Kung ipagkakatiwala mo ang presidential palace sa isang kumpanya na nakikipagpalitan ng suhol, hindi mo malalaman kung sino ang magkano ang kukunin sa kalagitnaan, hindi ba? Bababa rin ang kalidad. Ngunit kung ipagkakatiwala mo sa kumpanyang hindi tumatanggap ng suhol, ang buong kontrata ay mapupunta sa construction. Garantisado ang kalidad. Nagtanong ako, kumusta ang construction ng Presidential Palace? Naging seryoso ang ekspresyon ni Tata Ray. Ito ang pinakamahirap na proyekto sa buhay ko. Tumagal ng 3 taon, 2,500 tao ang ipinadala. Napakatindi ng pressure dahil direktang interesado ang presidente. Anong pressure ang tinutukoy ninyo? Kailangan naming mag-ulat ng progreso linggo-linggo. Kapag nagkaroon ng kaunting pagkaantala, agad may tawag. At napakataas ng pamantayan ng kalidad. Sinuri ang bawat marmol, kung may kaunting pagkakaiba sa kulay, pinapabalik kami. Nagbalik tanaw si Tata Ray. Minsan, hindi nagustuhan ang dekorasyon sa kisame at pinagawa ulit sa amin. Halos tapos na iyon, ngunit nagpuyat kami ng 1 buwan para gawin ulit. Alam iyon ng gobyerno. Ano ang pakiramdam ninyo nang matapos? May luha sa mata ni Tata Ray. Sa araw ng completion ceremony, personal na dumating ang presidente at nakipagkamay siya sa akin. Salamat. Tama na nagtiwala ako sa Pilipinas, sabi niya. Noon, naiyak ako. Akala ko, sulit ang 10 taong tiniis ko. Nagtanong ako ng personal na tanong. Halos 30 taon, kalahati na ng inyong buhay. Kumusta ang pamilya ninyo? Naging madilim ang ekspresyon ni Tata Ray. Iyan ang pinakamahirap na bahagi. Nagpakasal ako sa Pilipinas. Ang asawa ko ay nasa Maynila. Ang mga anak ko ay ipinanganak sa Pilipinas. Magkahiwalay kayo ng tirahan. Oo, 3 beses akong umuuwi sa Pilipinas sa 1 taon. Sa Holy Week, Pasko, at kaarawan ng mga bata. Hindi rin ako pwedeng manatili ng higit sa 1 linggo. Kailangan kong bumalik agad kapag may proyekto. Bumuntong hininga si Tata Ray. Hindi ako nakadalo sa elementary school entrance ceremony ng panganay ko. Hindi rin sa graduation.
Middle school entrance, graduation, high school entrance, graduation, lahat, hindi ako nakadalo. Ang college entrance ceremony lang ang halos napuntahan ko. Maraming paghihirap ang pinagdaanan ng asawa ninyo. Tumango si Tata Ray. Minsan, tumawag ang asawa ko at umiyak. Sabi niya, hindi ka asawa, hindi ka ama. Instrumento ka lang para magpadala ng pera. Hindi ako nakatulog ng ilang araw pagkarinig ko niyon. Ngunit bakit ninyo pa rin ginawa ang trabahong ito? Tumingin si Tata Ray sa labas ng bintana. Kumikinang ang mga puting gusali sa sikat ng araw. Dahil naniniwala akong makabuluhan ang ginagawa ko rito. Nakikita mo ba ang gusaling iyon? Ako ang nagtayo, gawa ng kamay ko, nagtatrabaho, naninirahan, at nangangarap ang mga tao ng bansang ito sa gusaling iyon. Iyan ang nagbibigay sa akin ng fulfillment. Nagpatuloy siya sa pagsasalita at nagdadala ako ng pangalan ng Pilipinas. Kung gagawin ko ng padalos-dalos, mapapahiya ang buong Pilipinas. Hindi ba? Ayoko niyon. Gusto kong marinig na dumating ang Pilipino, ngunit maayos silang nagtrabaho, mapagkakatiwalaan. Nagtanong ako, kumusta ang relasyon ninyo ngayon sa pamilya? Ngumiti si Tata Ray. Malalaki na ang mga anak ko. Ang panganay ko, ikinasal kamakailan. Ang asawa ko ang naghirap para sa akin. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit nabuhay ang tatay nila ng ganoon. Minsan, sinabi ng anak ko, proud ako sa iyo, tatay. Umiyak ako ng sobra pagkarinig ko niyon. Pagkatapos ng interview, dinala ako ni Tata Ray sa bubong ng gusali. Mula roon, tanaw ang buong lungsod ng Ashgabat. Walang katapusang puting gusali ang nakalatag. Presidential Palace, Parliament Building, Olympic Stadium, Hotel, Apartment. Sabi ni Tata Ray, nakikita mo ba ang gusaling iyon? Ang Presidential Palace ang unang malaking proyektong ginawa namin. Ang airport na iyon, sumunod. Natapos namin ang hotel na iyon, ilang taon na ang nakalipas. Ang apartment complex na iyon, kamakailan lang natapos. Ang kanyang boses ay puno ng tiwala sa sarili. Halos 30 taon, nakita ko ang pagbabago ng lungsod na ito. Nagsimula sa wala, ngayon ay naging isang lungsod na nasa Guinness Book. Isang karangalan na ako ang naging bahagi ng pagbabagong iyon. Nagtanong ako ng huling tanong, may gusto ba kayong sabihin sa susunod na henerasyon? Seryosong sumagot si Tata Ray. Gusto kong sabihin, panindigan ang prinsipyo. Maaaring madali ang suhol, ngunit sa mahabang panahon, lason iyan. Ang dahilan kung bakit kami nakatiis ng halos 30 taon sa bansang ito ay dahil pinanindigan namin ang prinsipyo. Ang tiwala ay hindi nabubuo ng mabilis, ngunit kapag nabuo, hindi iyan magigiba. Pauwi sa hotel, nag-isip ako. Halos 13 taon ng tiwala, ang dedikasyon ng isang tao. Tumanggi sa suhol, tumupad sa pangako, at pinatunayan sa kalidad. Iyan ang gumawa ng numerong 80%. Ngunit sapat na ba ang tiwala sa construction para ipaliwanag ang lahat ng ito? Iyan lang ba ang dahilan kung bakit nagbukas ng pinto ang pinakasarasarang bansa sa mundo tanging sa Pilipinas? Ang tiwala bang nabuo sa construction ay humantong din sa cultural liberation? Nagbigay ng pahiwatig si Mergen. Ginoong Ramos, mayroon pa kayong mas nakagigimbal na kwento na maririnig bukas. Ano? Ang pagpili ng royal family. Ang tanging bagay na pinahintulutan sa bansang nagbabawal sa lahat ng banyagang kultura. Alam ba ninyo kung ano iyon? Umiling ako. Ngumiti si Mergen. Ang Pilipinas. Nalaman ko kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyon kinabukasan. Ipinagbawal ang ballet. Ipinagbawal ang opera, ipinagbawal ang circus, ipinagbawal pa ang gintong ngipin, ngunit pinahintulutan ang Filipino drama. Alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin nito? Kinabukasan, binisita ko ang Ashgabat University. Nakakuha ako ng impormasyon na mayroon silang Filipino Language Department. Filipino Language Department sa pinakasarasarang bansa sa mundo, mahirap paniwalaan. Ang campus ng universidad ay, gaya ng inaasahan, puno ng puting gusali. Sabi nilang itinayo rin ito ng Pilipinas. Sa sign ng campus, nakasulat, Mega World Construction. Nagtanong ako sa opisina ng Filipino Language Department. Doon, nakilala ko si Professor Gurbanas Tenowa, 52. Siya ay matatas magsalita ng Filipino. Kumusta po? Kayo po ba ang reporter ng BBC? Hinihintay ko po kayo.
Nagulat ako. Marunong kayo mag-Filipino? Tumawa si Professor Gurbanaz. Opo, mahigit 20 taon na akong nagtuturo ng Filipino. Nagtanong ako, marami bang estudyante ang nag-aaral ng Filipino sa bansang ito? Pataas ng pataas taon-taon. Mayroon kaming 120 estudyanteng nakarehistro sa aming departamento ngayon at mahigit 50 pa ang nakapila. Bakit gusto nilang mag-aral ng Filipino? Naging seryoso ang ekspresyon ni Professor Gurbanaz. Dahil sa trabaho, kung makakakuha sila ng trabaho sa kumpanya ng Pilipinas, 3 beses ang suweldo sa mga kabataan, ang Pilipinas ay bansa ng pagkakataon. Nagtanong ako ng mas batayang tanong, ngunit hindi ba ipinagbabawal ng bansang ito ang banyagang kultura? Paano pinahintulutan ang edukasyong Filipino? Tumango si Professor Gurbanaz. Magandang tanong iyan, ikukuwento ko sa inyo. Kumuha siya ng lumang artikulo ng pahayagan mula sa bookshelf. Alam ba ninyo ang aming unang presidente, si Niyazov? Tumango ako. Turkmenbashi, ama ng lahat ng Turkmen. Kilala bilang isa sa pinakakakaibang diktador sa mundo. Nagpaliwanag si Professor Gurbanaz. Napakakakaiba talaga ni President Niyazov. Gumawa siya ng buwan na ipinangalan sa sarili niya. Gumawa rin siya ng pangalan ng tinapay na ipinangalan sa nanay niya. Inutusan niyang itabi lang ang aklat na sinulat niya sa library. Alam ko iyon. Runama, aklat ng kaluluwa. Lahat ng mamamayan ay obligado na basahin. Lumabas din daw ang nilalaman ng aklat na ito sa driving license exam. Nagpatuloy si Professor Gurbanaz sa pagsasalita. Ngunit mas matindi ang patakaran sa kultura. Ipinagbawal ang bale. Dahil daw hindi raw manly ang pagsusuot ng tutu ng mga lalaki, ipinagbawal din ang opera. Dahil daw banyagang kultura, ipinagbawal din ang circus, at ipinagbawal pa ang gintong ngipin. Gintong ngipin? Opo. Panatilihing malusog ang mga ngipin at magkaroon ng puting ngipin sa halip na ginto, utos niya. Nagulat ako, ngunit totoo ang lahat ng ito. Nagpatuloy si Professor Gurbanaz, ngunit may kakaiba. Hindi ipinagbawal ang Filipino drama. Bakit? Walang opisyal na dahilan. Ngunit mayroong haka-haka. Nagpabulong si Professor Gurbanaz. Dahil hindi banta ang Pilipinas. Ano ang ibig sabihin niyan? Tingnan mo ang China. 1.4 bilyong populasyon, kapitbahay namin. Bansa na makakain kami sa ekonomiya. Banta iyan, hindi ba? Ang Russia ay 70 taon kaming sinakop. Bahagi kami ng Soviet Union. May trauma. Ang Turkey, magkakapatid na bansa raw, ngunit may kompetisyon sa politika, gusto nilang magpa-impluwensya. Sabi ni Professor Gurbanaz, iba ang Pilipinas, malayo, maliit. Hindi kami sinakop at hindi rin gustong sakupin, ngunit bansa na nagtagumpay. Sa loob ng ilang dekada, naging maunlad na bansa mula sa pagkatalo sa digmaan, hindi ba? Sa pananaw namin, isang bansa na ligtas, ngunit may dapat matutunan. Naintindihan ko. Ang Pilipinas ay isang modelo ng tagumpay na walang banta, idinagdag ni Professor Gurbanaz. Ganoon din ang kasalukuyang presidente. Si President Berdimuhamedow Hamedow ay bumisita sa Pilipinas bilang state visit. Ang mga anak din ng presidente ay pumunta sa Pilipinas. Hindi opisyal, ngunit bumisita ang royal family sa Pilipinas? Opo, walang opisyal na anunsyo, ngunit alam ito ng lahat dito. May balita na nagpalipas ng ilang buwan sa Maynila ang anak ng presidente. Nagulat ako. Ang pinakasarasarang royal family sa mundo ay nagbukas ng pinto sa Pilipinas. Tumawa si Professor Gurbanaz at sinabi, may espesyal na posisyon ang Pilipinas, ang tanging bansa na tinatanggap sa bansang ito. Hindi nakakatakot tulad ng China, hindi mapang-api tulad ng Russia, hindi politikal tulad ng Turkey. Bansa na gumagawa lang ng magagandang bagay, tumutupad sa pangako at tahimik na nagtatrabaho. Iyan ang imahe ng Pilipinas. Tanghali, ipinakilala sa akin ni Professor Gurbanaz ang mga graduate na bumisita sa departamento. Halos 10 kabataan ang nagtipon. Nagpakilala silang lahat sa Filipino. Kumusta? Ako si Aigul. Nagsimula akong mag-aral ng Filipino dahil sa Filipino drama. Nagtatrabaho ako ngayon sa Ayala Tech. Ako si Merdan. Account executive ako sa Galing Global. Ako si Selby. Gusto ko ang Filipino Idol. Nagtatrabaho ako sa subsidiary ng Toyota Motor.
Mas mahusay ang kanilang bigkas kaysa sa inaasahan ko. Nagtanong ako kay Aigul, nakapunta ka na ba sa Pilipinas? Sumagot si Aigul, hindi pa. Ngunit gusto ko talagang pumunta. Maynila, Bonifacio Global City, Bundok Apo. Inaasahan ko dahil may pagkakataon daw ng training sa kumpanya. Bakit gusto mong pumunta sa Pilipinas? Kumislap ang mata ni Aigul. Ang Pilipinas ay bansa ng pangarap. Malinis, maunlad, at maraming pagkakataon. Sana maging tulad din ng Pilipinas ang bansa namin. Naantig ako sa salitang iyon. Ang kabataan ng pinakasarasarang bansa sa mundo ay tumatawag sa Pilipinas bilang bansa ng pangarap. Habang umaalis sa universidad, huling sinabi ni Professor Gurbanaz, Ginoong Ramos, may isa pa akong dapat sabihin sa inyo. Ano? Ang relasyon sa Pilipinas ay hindi nagtatapos sa construction. May mas malaking proyekto na nangyayari ngayon. Anong proyekto? Ngumiti ng may kahulugan si Professor Gurbanaz. Enerhiya. Proyekto na makakapagpabago sa kapalaran ng bansang ito. Enerhiya, ang Turkmenistan ay ika-4 na mundo sa natural gas reserve. Ngunit hindi nila ito maibenta ng maayos dahil nakakulong sila sa pipeline ng China at Russia. Ang Pilipinas ang nag-aalok ng solusyon sa problemang iyon, ngunit kailangan kong malaman ng mas malalim. Ang susunod na destinasyon ay isang energy expert. Ika-4 sa mundo sa natural gas reserve, ngunit walang mapupuntahan. Kinokontrol ng China ang pipeline at binabarat ang presyo. Ang Russia ay naging kalaban. Sa bansang sarado, nag-alok ang Pilipinas ng bagong pinto. Kinabukasan, nakilala ko ang isang energy expert, si Merdan Bayramov, dating opisyal ng National Oil and Gas at kasalukuyang consultant ng Turk Gas, isang matandang lalaki na nasa 67. Matatas si Merdan magsalita ng Ingles at Ruso. Sabi niya, nag-aral siya sa Moscow noong panahon ng Soviet. Para maunawaan ang sitwasyon ng Turkmenistan, kailangan mong tingnan ang mapa. Itinuro niya ang mapa na nakasabit sa dingding. Kami ay isang landlocked na bansa. Walang dagat. May Caspian Sea, ngunit ito ay lawa dagat. Hindi ito dagat ayon sa international law. Kaya para i-export ang aming natural gas, kailangan naming dumaan sa ibang bansa. Tiningnan ko ang mapa. Ang Turkmenistan ay napapalibutan ng Iran, Afghanistan, Uzbekistan at Kazakhstan. Sa silangan ay China, sa hilaga ay Russia. Nagpatuloy si Merdan sa pagpapaliwanag. Kasalukuyan, 80% ng aming gas export ay napupunta sa China dahil nakakonekta ang pipeline sa China. Iyan ba ang problema? Malaking problema. Dahil ang China ang tanging customer, wala kaming lakas sa negosasyon sa presyo. Kailangan naming ibenta sa presyo na sinasabi ng China. Ang presyo na iyon ay 30% na mas mababa kaysa sa international market. Nag-compute ako. Napakalaking lugi, sabi ni Merdan. Russia? May pipeline din kami patungong Russia. Gawa pa noong panahon ng Soviet. Ngunit tinigil ng Russia ang import. Kalaban na kami dahil exporter din sila ng gas. Wala bang ibang ruta? May ruta patungong Europe sa pamamagitan ng Iran. Ngunit may international sanction ang Iran, hindi ba? Hindi magagamit. May plano rin ng ruta patungong India sa pamamagitan ng Afghanistan, ngunit walang progreso dahil sa issue sa seguridad. Bumuntong hininga si Merdan. Ika-4 kami sa mundo sa gas, ngunit hindi kami kumikita dahil nakakulong kami sa pipeline. Nagtanong ako, anong papel ang ginagampanan ng Pilipinas dito? Kumislap ang mata ni Merdan. Ang Pilipinas ang nag-alok ng bagong paraan, LNG, liquefied natural gas. Ang gas na pinalamig sa 162 degrees para maging likido. Kapag likido, maaari itong ilulan sa barko at i-export sa buong mundo. Hindi na kailangan ng pipeline. Nagpaliwanag si Merdan. Nag-alok ang mga kumpanya ng Pilipinas na magtayo ng LNG plant. Magtatayo ng malaking liquefaction facility sa Caspian Sea. Doon, gagawing likido ang gas at ilululan sa barko patungong Azerbaijan. Mula sa Azerbaijan, dadaan sa Turkey at pupunta sa Europe. Posible ba itong gawin? Posible sa teknolohiya. Ang Pilipinas ay may pinakamahusay na teknolohiya sa mundo sa LNG, mga Filipino engineering firm. Nagtatayo ang mga Filipino shipbuilding company ng maraming LNG carrier sa buong mundo.
Nagulat ako. Sabi ni Merdan, kamakailan, nag-sign kami ng Memorandum of Cooperation sa Pilipinas para sa energy. Magkasama naming gagawin ang feasibility study para sa LNG plant construction. Kumusta ang progreso? Nangyayari ang study. Kung maganda ang resulta, magsasign kami ng final contract. Ang sukat ay aabot sa 10 bilyong dolyar. Nagtanong ako, bakit ang Pilipinas? Mayroon ding LNG technology ang ibang bansa, hindi ba? Tumawa si Merdan. Hindi lang kailangan ng teknolohiya, kailangan ng tiwala. Halos 30 taon na kaming nagtatrabaho sa Pilipinas. Tumutupad ang Pilipinas sa pangako. Ang tiwalang iyon ang naging decisive sa proyektong ito. Ang halos 30 taon ng tiwala na binuo ni Tata Ray ay umabot na sa energy sector, idinagdag ni Merdan. Kung matutuloy ang LNG project, magbabago ang kapalaran ng bansa namin. Hindi na kami kailangang sumunod sa China. Maaari kaming magbenta sa Europe, Pilipinas, India, iba't ibang customer. Makukuha rin namin ang presyo sa international market. Nagtanong ako, hindi ba tututol ang China? Tumigas ang ekspresyon ni Merdan. Siyempre, hindi nila magugustuhan, ngunit kailangan din naming mabuhay. Delikado ang umasa lang sa isang bansa. Ang Pilipinas ang nagbibigay ng daan palabas. Nang hapon, binisita ko ang construction site. Construction site ito sa baybayin ng Caspian Sea. Dito, itatayo ang LNG plant sa hinaharap. Nakakita ako ng nakakagulat na tanawin sa site. Mayroong Filipino language class sa temporary classroom na gawa sa container box. 30 Turkmen technician ang nag-aaral ng Filipino. Kumusta? Salamat po. Okay lang. Ang guro ay isang Pilipinang young professional. Sabi niya, staff siya na ipinadala ng isang Filipino engineering company. Nagtanong ako sa kanya, bakit nagtuturo ng Filipino sa construction site? Sumagot siya, para sa komunikasyon, nagtatrabaho ang Filipino engineers at lokal na manggagawa ng magkasama, ngunit laging kulang ang interpreter. Kung alam lang nila ang batayang Filipino, magiging mas madali ang trabaho. Nagtanong ako sa isang technician na nag-aaral ng Filipino, hindi ba mahirap? Sumagot ang isang lalaking nasa 40s, mahirap. Ngunit gusto kong matuto. Gusto kong matuto ng Filipino technology. Kung marunong ako mag-Filipino, mas marami akong matututunan, hindi ba? Naisip ko habang tinitingnan ang kanilang sitwasyon. Ang impluwensya ng Pilipinas na nagsimula sa construction ay lumalawak na sa edukasyon at enerhiya. Mukhang may malalim na koneksyon na lampas sa economic partnership. Pauwi sa hotel, sinabi ni Merjan, Ginoong Ramos, may huling bagay akong ipapakita sa inyo. Ano? Ang patunay na hindi nagkataon lang ang lahat ng ito. Ang kwento, 1,400 taon na ang nakalipas. 1,400 taon na ang nakalipas? Ano ang kinalaman niyan sa ngayon? 1,400 taon na ang nakalipas. Sa pamamagitan ng Silk Road, nagkonekta ang Pilipinas at ang Turkic race. At ngayon, muling nagkita ang kanilang mga inapo sa gitna ng Central Asia. Nagkataon lang ba? Kinabukasan, inanyayahan ako ni Professor Gurbanaz sa University Library. May gusto akong ipakita sa inyo. Kumuha siya ng isang lumang aklat ng kasaysayan, aklat tungkol sa sinaunang kasaysayan ng Turkmenistan. Alam ba ninyo kung sino ang ninuno ng lahi namin? Sumagot ako, Turkic race, hindi ba? Tama. Ngunit alam ba ninyo ang orihinal na pangalan ng Turk? Umiling ako. Binuksan ni Professor Gurbanaz ang aklat, Tuchye, nakasulat sa Chinese characters. Isang malaking imperyo na sumakop sa Central Asia mula ika-6 hanggang ika-8 siglo. Pamilyar ang pangalang Tuchye. Nagpatuloy si Professor Gurbanaz sa pagpapaliwanag. 1,400 taon na ang nakalipas. Sa pamamagitan ng Silk Road, naging aktibo ang palitan sa pagitan ng East Asia at Central Asia. Alam ba ninyo ang Shoso in Sanara, Pilipinas? Tumango ako. Mayroong maraming kayamanan mula sa Persia at Central Asia doon. Ang kultura ng aming ninuno, ang Tuchye, ay umabot din sa Pilipinas. Naantig ako. Nagkonekta sila 1,400 taon na ang nakalipas sa pamamagitan ng Silk Road, sabi ni Professor Gurbanaz. Ang nakakatuwa ay muling nagkonekta ang koneksyong iyon ngayon. Ano ang ibig sabihin niyan? May teorya rin na magkalayo man,
Magkamag-anak kami ng Pilipinas sa wika. Ang teorya ng Altaic language family, magkatulad ang grammar at magkapareho ang ugat ng salita. Ang Pilipinas? Opo. Ang mga bansang nagpalitan sa Silk Road 1400 taon na ang nakalipas ay muling nagkita sa gitna ng Central Asia. Kinilabutan ako. Napakadramatiko. Para maging nagkataon lang, tumawa si Profesor Gurbanas. Siyempre, hindi alam ng mga modernong Pilipino ang kasaysayang ito nang dumating sila sa Turkmenistan. Dumating sila para sa negosyo. Ngunit kung titingnan sa kasaysayan, isa itong reunion, nagbalik ang malalayong kapatid. Nagtanong ako, alam din ba ng mga tao ng Turkmenistan ang kasaysayang ito? Oo, pinag-aaralan namin. Itinuturo namin ang nilalamang ito sa aming departamento. Sobrang natutuwa ang mga estudyante. Naantig sila sa katotohanan na konektado kami ng Pilipinas mula pa noong 1400 taon na ang nakalipas. Nagtanong ako kay Aigul, ang graduate na nakilala ko kanina, alam mo ba ang kasaysayang ito? Tumango si Aigul. Opo, natutunan ko noong nag-aaral ako. Napakakaiba. Hindi lang isang malayong bansa ang Pilipinas, kundi matandang kapatid. Nagbago ba ang pananaw mo sa Pilipinas dahil sa katotohanan iyon? Tumawa si Aigul. Mas naging malapit. Iba rin ang pakiramdam ko kapag nanonood ako ng Filipino drama. Hindi lang banyagang drama, kundi drama ng kapatid naming bansa na antig ako. Binabago ng kasaysayan ang kasalukuyan. Nang hapon, binisita ko ang National Museum, Exhibition Hall na tungkol sa kasaysayan ng Turkmenistan. Doon, nakita ko ang mga artifact mula sa panahon ng Tuche, espada, bag, metal ornaments. Nagpaliwanag ang curator ng museo. Ang mga artifact na ito ay mula sa pagitan ng ika-6 at ika-8 siglo, panahon ng Tuchue Empire. Tingnan mo, ang mga pattern na ito ay kadalasang mga hayop, kabayo at aso. Tiningnan ko ng mabuti ang mga artifact. Parang nakita ko na ang mga ito. Sabi ng curator, ang nakakatuwa ay ang mga pattern na ito ay kahawig ng mga artifact na nahukay mula sa mga libingan sa Pilipinas. Nangyayari ang pag-aaral sa pagitan ng mga iskolar. May cultural connection din. Pagbalik ko sa hotel kinagabihan, nag-isip ako. Ang koneksyong nagsimula sa construction ay lumawak sa enerhiya at nag-ugat na sa kasaysayan. 30 taon na ang nakalipas, nang magsimula si Tata Ray sa lugar na ito, kinokonekta na niya ang 1,400 taong koneksyon. Siyempre, hindi niya iyon alam. Ang reunion ng malalayong kapatid, patuloy na umiikot ang salitang iyon sa aking isip. Nagkataon lang ba, o tadhana, may mga tao akong huling dapat makilala? Ang susunod na henerasyon na magpapatuloy ng koneksyong ito, ang mga kabataan ng Turkmenistan. Binago ng Filipino ang buhay ko. Ang babae na nagsabi niyan ay isang 26 taong gulang na young professional. Habang nakikinig sa kanyang kwento, naintindihan ko ang kahulugan ng buong paglalakbay na ito. Sa huling araw, muli kaming nagkita ni Aigul, ang graduate na nakilala ko sa universidad kahapon. Nagtatrabaho siya sa subsidiary ng Ayala Tech sa Ashgabat. Ang lugar ng aming pagkikita ay isang cafe sa sentro ng lungsod, isang cafe na Filipino style. Ang menu ay may nakasulat na Filipino, kape, matcha latte. May poster ng Filipino idol sa dingding at tumutugtog ang P-pop sa speaker. Ngumiti ng masigla si Aigul at lumapit. Naaalala ninyo ako? Tumango ako. Opo, Ginoong Ramos ng BBC. Nagkita tayo kahapon sa Filipino Language Department, hindi ba? Sabi ninyo, nagtatrabaho kayo sa Ayala Tech. Opo, marketing ang trabaho ko. Umorder ako ng kape at umupo ako sa harap niya. Paano kayo nag-aral ng Filipino? Nagbalik tanaw si Aigul dahil sa drama noong una. High school pa ako noon, binigyan ako ng kaibigan ko ng file ng Filipino drama. Nagustuhan ko ang unang drama na napanood ko, kaya nag-aral na ako ng Filipino. Umiling si Aigul. Hindi agad. Noong una, nanood lang ako ng drama. Akala ko, maganda ang Filipino, ngunit hindi ko inisip na mag-aral. Ngunit kailangan kong magdesisyon noong college entrance exam. Anong kurso ang kukunin? Ano ang sinabi ng mga magulang ninyo? Ngumiti ng mapait si Aigul. Tumutol sila. Gusto ng tatay ko na kumuha ako ng law. Gusto ng nanay ko na kumuha ako ng medicine. Gusto nila ng stable na trabaho. Anong gagawin mo sa Filipino?
Saan mo gagamitin ang wika ng islang iyon? Sabi nila. Ngunit bakit Filipino Language Department ang pinili ninyo? Kumislap ang mata ni Aigul. Dahil sa tiyo ko, nagtatrabaho siya sa construction site ng Pilipinas. Sa Mega World Construction, palaging sinasabi ng tiyo ko, kung magtatrabaho ka sa kumpanya ng Pilipinas, 3 beses ang kikitain mo kaysa sa iba. At nirerespeto kami ng mga Pilipino. Ang salitang iyon ay nanatili sa aking isip. Tumango ako, kaya kinumbinsi ko ang mga magulang ko. Kung mag-aaral ako ng Filipino, makakakuha ako ng trabaho sa kumpanya ng Pilipinas. Marami akong kikitain. Noong una, hindi sila naniwala. Ngunit noong second year college ako, nag-intern ako sa Galing Global. Mula noon, nagbago ang isip ng mga magulang ko. Kumusta ang experience sa internship? Tumawa ng masigla si Aigul. Napakahusay. Nagtrabaho ako ng 3 buwan sa subsidiary ng Galing Global sa Ashgabat. Nag-aral ako sa ilalim ng Filipino manager at napakarami kong natutunan. Ang paraan ng pagtatrabaho, ang paraan ng komunikasyon, ang paraan ng pag-solve ng problema, lahat naiiba. Ano ang pagkakaiba? Systematic. Ang mga kumpanya sa bansa namin ay medyo ad hoc. Ginagawa ang trabaho ayon sa sitwasyon noon. Ngunit ang kumpanya ng Pilipinas, gumagawa sila ng plano, isinasagawa ang plano, at sinusuri ang resulta. Noong una, nakakabaliw. Ngunit nalaman ko, bandang huli, na mas epektibo iyon. Nagtanong ako, pagkatapos ng graduation, nagtrabaho agad kayo sa Ayala Tech? Opo, pagkatapos agad ng graduation. Filipino ang ginamit ko sa interview. Matindi ang kompetisyon. 12 ang nag-apply, ngunit 3 lang ang napili. Ano ang trabaho ninyo ngayon? Ipinagmamalaki ni Aigul na sumagot. Marketing. Pinipromote ko ang mga produkto ng Ayala Tech sa Turkmenistan. Nagpaplano ng anunsiyo, nagsasagawa ng event, at nagmamanage ng social media. Masaya. Masaya ba kayo sa suweldo? Tumawa si Aigul. 3 beses sa karaniwang kumpanya. Tama ang tiyo ko. Talagang iba ang kumpanya ng Pilipinas. Binibigyan kami ng suweldo sa oras, may bonus, at may pagkakataon pa ng edukasyon. Inaasahan ko ang training sa Maynila headquarters. Nagtanong ako ng mas malalim na tanong sa kanya. Naniniwala ba kayo na may espesyal na posisyon ang Pilipinas sa bansang ito? Seryosong sumagot si Aigul. Opo, talagang. Ang Pilipinas ay bansa ng pangarap sa mga kabataan sa bansa namin. Malinis, maunlad, at maraming pagkakataon. Kapag nanonood kami ng Filipino drama, makikita namin kung gaano kaganda ang Maynila, mga matataas na gusali, malilinis na kalsada, magagandang cafe. Gusto naming maging ganoon din. China o Russia? Nag-iba ang ekspresyon ni Aigul. Ang China? Medyo nakakatakot. Napakalaki, hindi ba? 1.4 bilyong populasyon. 6 milyon lang ang populasyon ng bansa namin. At kung gusto ng China, maaari kaming kainin, kaya maingat kami. Ang Russia? May trauma. Naaalala ng henerasyon ng mga magulang namin ang panahon ng Soviet. Sabi nila, hinamak daw kami noon. Masamang kolonyal na pagtrato. Nanatili pa rin ang alaala na iyon. Nagpatuloy si Aigul sa pagsasalita. Iba ang Pilipinas. Hindi kami sinakop. Hindi banta. Bansa lang na gumagawa ng magagandang bagay, magandang musika, at magandang drama, at nirerespeto kami. Iyan ang pinakamahalaga. Nagtanong ako, nakapunta na ba kayo sa Pilipinas? Hindi pa, ngunit kapag mag-training ako, magta-travel din ako. Ano ang gusto ninyong gawin sa Maynila? Kumislap ang mata ni Aigul na parang bata. Gusto kong pumunta sa Bonifacio Global City. Nakita ko sa drama. Maraming fashion building doon. Gusto ko ring pumunta sa Pasig River. Gusto kong mag-picnic habang nanonood ng sunset. Intramuros din. Gusto kong magbarong at magpakuha ng litrato. Ngumiti siya at idinagdag. At gusto ko ring manood ng concert ng idol. Fan kasi ako. Ngumiti ako. Ang kabataan ng pinakasarasarang bansa sa mundo ay nangangarap ng Maynila, gusto ang idol at gusto ang picnic sa Pasig River. Pag-alis ko sa cafe, nakilala ko rin ang mga kasamahan ni Aigul. Si Merdan, 28, account executive sa Galing Global. Nag-aral ako ng Filipino noong college para sa trabaho noong una. Ngunit habang nag-aaral, naging interesado ako sa Filipino culture. Drama, pelikula, musika, gusto ko lahat.
Kumusta magtrabaho sa kumpanya ng Pilipinas? Nag-isip si Merdan at sumagot. Mahirap, sa totoo lang maraming trabaho. Marami ring overtime, ngunit patas. Kinikilala ang pagsisikap, pwede akong ma-promote at tumataas ang sweldo. Hindi iyan magagawa sa mga kumpanya sa bansa namin. Kung walang koneksyon, hindi ka maaangat. Si Selby, 24, nagtatrabaho sa subsidiary ng Toyota Motor. Nag-aral ako ng Filipino dahil sa P-pop. Fan kasi ako. Noong una, gusto ko lang maintindihan ang lyrics ng kanta. Ngunit ngayon, naging trabaho ko na. Ano ang impression ninyo sa Pilipinas? Tumawa ng masigla si Selby. Role model. Bumangon ang Pilipinas mula sa pagkatalo ilang dekada na ang nakalipas, hindi ba? Ngunit ngayon, maunlad na bansa. Galing global, Toyota, Ayala Tech. Mayroon silang mga kumpanyang pangmundo. Mayroon din silang mga artistang pangmundo. Naniniwala ako na magiging ganoon din kami. Nang hapon, muli kong binisita ang Filipino language class sa construction site, ang container classroom na nakita ko kahapon. Ngayon, may klase. 30 technician ang nakaupo sa desk at nag-aaral ng Filipino. Sumulat ang guro sa blackboard, "Kumusta?" Sinundan ng mga estudyante, "Kumusta? Salamat po. Magandang gabi." Masama ang bigkas, ngunit puno ng passion. Pagkatapos ng klase, nakipag-usap ako sa ilang technician. Si Bakhtiar, isang 45 taong gulang na technician, ay nagsabi, 15 taon na akong nagtatrabaho sa construction site. 10 taon na akong nagtatrabaho sa kumpanya ng Pilipinas. Bakit kayo nag-aaral ng Filipino? Seryosong sumagot si Bakhtiar. Gusto kong makipag-usap ng direkta sa Filipino engineers. Nag-iiba ang nuance kapag dumaan sa interpreter. Halimbawa, sinasabi ng Filipino engineer, kaunti pang dagdag dito, ngunit ang interpreter, dagdag pa. Hindi mo alam kung gaano karami ang kaunti pa, hindi ba? Kapag direkta kaming nag-uusap, walang ganoong misunderstanding. Ano ang pagkakaiba sa mga kumpanya sa bansa ninyo? Nag-isip si Bakhtiar at sinabi, maingat sila. Pinapansin nila ang detalye. Noong una, akala ko, bakit ang daming detalye? Akala ko, ayos na yan. Ngunit ang Pilipino, hindi, pwedeng mas maganda pa. Noong una, nakakainis, ngunit bandang huli, nalaman kong tama iyon. Kaya maganda ang kalidad. Idinagdag ni Doran, isang 32 taong gulang na technician. Nagtuturo ako ng Filipino sa anak ko. Itinuturo ko ang natutunan ko pag-uwi. 7 taong gulang ang anak ko, ngunit marunong na siyang, "Kumusta at salamat po." Bakit ninyo tinuturuan ang anak ninyo ng Filipino? Seryosong sumagot si Doran para sa kinabukasan. Sa tingin ko, magiging mas maganda pa ang relasyon ng Pilipinas at bansa namin. Mas maraming kumpanya ng Pilipinas ang darating at kung marunong siya mag-Filipino, mas maraming pagkakataon, hindi ba? Gusto kong magkaroon ng mas magandang buhay ang anak ko kaysa sa akin. Naantig ako sa salitang iyon. Ang koneksyon sa Pilipinas ay ipinapasa na sa susunod na henerasyon. Nakipag-usap din ako sa guro ng Filipino, isang Pilipinang nasa unang bahagi ng 30s. Ang pangalan niya ay Maria Santos. Gaano na kayo katagal nagtuturo rito? Sumagot si Santos. 2 taon na. Ipinadala ako ng isang Filipino engineering company. Kumusta magturo ng Filipino sa construction site? Tumawa si Santos. Fulfilling. Talagang masisipag ang mga estudyante. Pagod na sila pagkatapos ng trabaho, ngunit dumarating sila para mag-aral ng 1 oras. Ang galing ng passion nila. May estudyante ba kayong pinakakaalala? Nag-isip si Santos at sinabi, si Ginoong Bakhtiar. Ang in-interview ninyo kanina, hindi ba? Siya ang pinakamasipag. Siya na ang pinakamatanda, ngunit siya ang unang dumarating at huling umuuwi. Minsan, tinanong ko, bakit kayo sobrang sipag? At sinabi niya, ayokong magpatalo sa mga bata. Ngumiti ako, may isa pa akong naaalala. Nagkaroon kami ng Filipino event kamakailan. Pinagawa ko ang mga estudyante na sumulat ng liham sa Filipino kahit may mali, isulat lang ng malaya. At may liham si Ginoong Doran, may luha sa mata ni Santos. Ano ang nakasulat? Pilipinas, salamat. Maliwanag ang kinabukasan ng anak ko. Iyan ang nakasulat. Mali ang grammar,
ngunit naramdaman ko ang puso niya. Noon, naramdaman kong makabuluhan ang ginagawa ko rito. Nang gabi, muli kaming nagkita ni Tata Ray de la Cruz. Huling interview. Ang lugar ng aming pagkikita ay ang hotel kung saan siya unang tumigil nang dumating siya sa Turkmenistan. Ngayon, isa na itong lumang gusali, ngunit may espesyal na kahulugan ito para sa kanya. Dito ako unang tumigil, halos 30 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, ito ang pinakamagandang hotel sa lungsod. Ngayon, mukha na itong luma, lumingon ako. Isang lumang gusali na Soviet style. Nagbabalat ang pintura at luma na ang carpet. Ano ang pakiramdam ninyo sa pagbalik tanaw sa halos 30 taon? Tumingin si Tata Ray sa labas ng bintana. Sa malayo, nakikita ang mga puting gusali. Mga gusaling itinayo niya. Parang panaginip. Noong una akong dumating, wala rito kundi open field. Walang anuman sa lugar na nakikita mong presidential palace. Open field lang na may alikabok. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ngayon, tingnan ninyo, puno ng puting gusali. Sabi, 543 daw. Kami ang nagtayo ng malaking bahagi niyan. Ako lang, 15 proyekto ang personal kong kinasangkutan. Ipinagmamalaki ko. Ano ang sandaling pinakakaalala ninyo? Ngumiti si Tata Ray. Marami. Ang sandali na nakipagkamay sa akin ang presidente sa completion ceremony ng Presidential Palace. Naiyak ako noon. Ang sandali na nakita ko ang unang eroplano na lumapag sa airport sa opening ceremony. Naantig din ako noon. Nag-isip siya sandali at idinagdag. Ngunit may iba pa akong pinakakaalala. Ano? Nangyari kamakailan. Pauwi na ako sa hotel noong gabi at may isang young professional na nakakita sa akin. Isang technician na nagtatrabaho sa site. Lumapit sa akin ang young professional at sinabi, nanginig ang boses ni Tata Ray. Salamat po. Sa pagtatrabaho ko sa site na ito, nakabili ako ng apartment. Nagpakasal din ako. Lahat. Dahil sa kumpanya ng Pilipinas. Umiyak ako ng sobra pagkarinig ko niyon. Nagtanong ako ng tahimik. Halos 30 taon, libu-libong tao ang nagtrabaho sa aming site. Kumita ang mga taong iyon, bumili ng bahay, nagpakasal at nagkaanak. Iyan ang dahilan kung bakit ako nandito. Nagtatayo ako ng buhay, hindi lang gusali. Nagtanong ako ng huling tanong, ano ang mangyayari sa relasyon ng Pilipinas at Turkmenistan sa hinaharap? Buong tapang na sumagot si Tata Ray. Magiging mas maganda pa. Tiwala ako. May tiwala na kaming binuo. Halos 30 taon, hindi namin kailanman sinira ang pangako. Ang tiwalang iyon ay mapupunta sa susunod na henerasyon. Idinagdag niya, nakita mo ang mga kabataan kanina, hindi ba? Aigul Mardan Selby. Ang mga kaibigang iyon ang magpapatuloy ng relasyon na ito. Magre-retire na ako, ngunit hindi ako nag-aalala dahil nandiyan ang mga kaibigang iyon. Nagtanong ako, saan kayo pupunta kapag nag-retire na kayo? Tumawa si Tata Ray. Sa Pilipinas. Babalik ako sa Maynila. Naghihintay ang asawa ko. Gusto ko ring makita ang apo ko at gawin ang pagiging tatay na hindi ko nagawa ng halos 30 taon. Tumingin siya sa labas ng bintana at sinabi, ngunit paminsan-minsan, babalik ako rito. Mamimiss ko ang lungsod na ito. Nandito ang kabataan ko. Papunta sa airport. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Kumikinang ang mga puting gusali sa gintong kulay ng sunset. 543 gusali, o 80% ay itinayo ng Pilipinas. Ang sinimulan ng isang tao 30 taon na ang nakalipas ay naging ganito kalaki ang Maynila na pinapangarap ni Aigul. Ang Filipino na itinuturo ni Doran sa anak niya. Ang halos 30 taon ng tiwala na binuo ni Tata Ray, lahat ay konektado. Bago sumakay sa eroplano, huling lumingon ako. Kumikinang ang anunsyo. Nanggaling global sa immigration ng airport. May anunsyo ng Toyota Motor. May anunsyo ng Ayala Tech. Ang airport na ito ay itinayo rin ng Pilipinas. Ang bansang mas mahirap pasukin kaysa North Korea, ang bansang nagbabawal sa lahat ng banyagang kultura. Ngunit ang Pilipinas ay nasa lahat ng dako. Walang bala na binaril. Walang sundalo na ipinadala. Tumupad lang sa pangako, pinatunayan sa kalidad at nag-ipon ng tiwala. Iyan lang at nabuksan nila ang pinakasara-sarang pinto sa mundo.
Ito ang kapangyarihan ng ika-21 siglo. Hindi kapangyarihan ng puwersa, hindi kapangyarihan ng pera, kapangyarihan ng tiwala, kapangyarihan ng pagtupad sa pangako. 1,400 taon na ang nakalipas. Ang mga bansang nagkonekta sa pamamagitan ng Silk Road ay muling nagkita sa gitna ng Central Asia, isang reunion ng malalayong kapatid. At ang koneksyong ito ay nagsisimula pa lang. Mga kaibigan, kumusta ang dahilan kung bakit tinanggap ng pinakasarasarang bansa sa mundo tanging ang Pilipinas? 80% ng 543 puting gusali ay itinayo ng Pilipinas. Halos 30 taon, nakatiis sila sa pamamagitan lang ng tiwala ng walang suhol. Ang royal family na nagbabawal sa lahat ng banyagang kultura ay nagbigay ng tanging pahintulot sa Pilipinas. Mas malayo kaysa sa China, mas maliit kaysa sa Russia, mas hindi pamilyar kaysa sa Turkey. Ngunit ang Pilipinas lang ang napili. Isang simpleng sikreto lang, tumupad sila sa pangako. 1,400 taon na ang nakalipas, ang mga bansang nagkonekta sa Silk Road ay muling nagkita sa gitna ng Central Asia. Hindi ito nagkataon. Isang reunion ng malalayong kapatid. Kung naantig kayo sa kuwento ngayon, pindutin ang subscribe at like button. Maaaring kumalat ang nakatagong kapangyarihan ng Pilipinas na hindi alam ng mundo. Kung sinusuportahan ninyo ang Pilipinas na kumokonekta sa mundo sa pamamagitan ng tiwala mag-iwan ng Pilipinas, napakahusay sa komento. I-share ang video na ito sa paligid upang mas maraming tao ang makakaalam ng tunay na kapangyarihan ng Pilipinas na sumasakop sa puso ng mundo ng walang bala. Magkakasama tayong konektado. Magkita tayo ulit sa susunod na video.